Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan, at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At tayo po ay nasa huling araw ng ating pagnonobena, ika-9 na araw ng ating paghahanda bago po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. 9 na araw, katumbas ng 9 na buwang pagdadalang tao ng mahal na Birhen. Nasamahan niyo ba siya ng 9 na araw? O putol-putol? Sinong nakakumpleto ng 9 na araw? Taas ang kamay. Yung iba, nakunan. Pero sa pagtatapos natin ng araw na ito, ng 9 na araw, sana po wala tayong nakalimutan. Nawa ay talagang naalala natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Preparation pa lang ito. Paghahanda pa lang. Pero inyo, binigyan tayo ng 4 na linggo. Kaya nga yung korona ng Adbyento, may sindi na lahat ng kandila, katumbas ng 4 na linggong ibinigay sa atin para ihanda ang ating sariling sa pagdating ng Panginoon. At ngayon, 9 na araw, binuno natin para atin ding alalahanin ang mga naging bahagi, yung mga may ginampanan sa kwento ng pagmamahal ng Diyos, kwento ng kaligtasan ng tao. Okay ba tayo? O tulala na? Kapit lang, no? Isang araw na lang eh. Binuo mo yung 4 na linggo, yung 9 na buwan, baka naman bukas wala kayo dito. Mababaliwala lahat ng ito pag wala ka sa araw ng kanyang pagsilang. Anong oras ba misa dito bukas? 8:30. Isa lang? Isa lang. So sana po, no? Pakatandaan nyo mabuti. Matulog kayo para nang sa ganon,
sa araw ng pagsilang ni Kristo ay talagang masaksihan mo at makita mo ang kanyang unang pagdating. So balikan lang natin ang ilan sa mga naging aral mula sa kwento ng atin pong pagmimisa ng simbang gabi. Unang araw, sino ang ipinakilala sa atin ng unang araw? Si Juan Bautista. Actually, siya ay ipinakilala ni Jesus, di ba? Noong unang araw, si Jesus ang nagpakilala sa kanya nang sabihin niyang si Juan Bautista ang nagpapatotoo. Bagamat hindi niya kailangan ng patotoo, pero tinanggap niya ang patotoo ni Juan tungkol sa katotohanan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, maging totoo ka. Kasi ang namumuhay sa katotohanan, kumikilala sa nag-iisang katotohanan. At sino ang katotohanan? Si Kristo. O kaya, matapos yung unang araw na iyon, so flashback tayo, balik tayo sa pinakaumpisa ng kwento. Sa ikalawang araw, sino ang ipinakilala sa atin? Ang angkan ni Jesus, ang lahing pinagmulan ni Jesus mula sa angkan, mula sa pangalang Abraham hanggang kay Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. Kwento ng isang pamilya. At hindi perpekto ang pamilya. Pero ganun pa man, laging nagbibigay ng pagkakataon para ayusin, itama ang mga pagkakamali ng mga nakalipas. Yun nga lang, ikaw, sa panahon mo ngayon, kasi karugtong ka lang, no? Karugtong ka lang ng lahi na iyong pinagmulan. Ikaw ba ang magtatama na o ikaw din ay sasama sa mga nagkamali? Ngayon ba, ikaw ay gumagawa ng pagkakamali o nagsisikap kang gumawa ng tama? Ikatlong araw, sino ang ipinakilala na sa atin? Si Jose. Parang iba, tulala. Sino bang sinubaybayan nyo? Si Jose na. Kaya nga, doon sa ikalawang araw, ang huling pangalan, bago si Maria, si Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Jesus. Sa ikatlong araw, muntikan nang magkaroon ng problema. Muntikan nang hindi matuloy ang pag-aasawa kasi natuklasan ni Jose na si Maria ay buntis na. Pero ang sabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, huwag siyang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Sa mga nagsasama dito na hindi pa kasal, anong petsa na? Anong ikinakatakot mo? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin pinakakasalan yung babaeng kasama mo o kinakasama mo? Hanggang kailan? Sana ito na ang huling Pasko ninyo na magkasama kayo na hindi kasal. Nawa sa susunod, kaya nga maging matapang ka nawa katulad ni San Jose, natutong makinig sa Diyos. Meron bang mga nagsasamang hindi kasal dito? O kaya kasal sa sibil? May libreng kasal ba dito? O, meron naman pala dito eh. Gusto niyo ng mahabang lakaran? Doon sa amin, sa San Jose. Yan, mahaba yun. Pero yun, no? O, ika-4 na araw, sino ang pinagnilayan natin sa ika-4 na araw? Lay minister, sagot naman kayo. Ano, tutulog kayo lagi pag ano? Lay minister, si Zacarias. Matapos si Jose, kausapin ng anghel, si Zacarias naman ang kinausap ng anghel. At sinabing, Zacarias, sa wakas, dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ni Elizabeth, magkakaanak na. Matanda na sila pareho. Mga 80 plus na pareho. Baog pa si Elizabeth.
Pero para patunayang walang imposible sa Diyos. Kaya ibinigay ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Sila ay nagkaanak. Yan. Natandaan nyo ha, walang panalangin hindi nakakarating sa Diyos. Yun nga lang, ibinibigay niya yan sa takdang panahon, sa panahong kanyang nais. Kaya matuto lang tayong maghintay. Abutin man niya ng siyam-siyam o pito-pito, basta't maghintay ka lang. Okay? Ika-4, ika-5. Sino ang ipinakilala sa ika-5? Si Sakristan. Sino? Ha? Brad, sino? Dapat lahat ng nagsiserve, attentive. Diba? Hindi lang tayo magsiserve, dapat nakikinig tayo kasi taon-taon ito yung kwento eh. Kaya lang, taon-taon nakakalimutan natin. Kaya dapat unti-unti, naaalala mo yung pagkakasunod-sunod ng kwento. O, ika-5 araw, sino? Si Maria. Di ba, nagpakita na ang anghel. Kasi yung iniisip ni Jose, ano ba, niloko ba ako ni Maria? O ngayon, sa ika-5, nalaman natin, hindi naman niloko ni Maria si Jose. Kasi lumitaw ang anghel at sinabi ng anghel, Maria, huwag kang matakot, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng lalaki. So dito, magandang paalala sa atin na minsan may sarili tayong plano. O madalas, may mga plano na tayo sa buhay. Pero tandaan ninyo, mas maganda ang plano ng Diyos. Kailangan mo lang talagang buksan ang iyong isipan para makita mo kung ano at saang direksyon ka dadali ng Diyos. Kasi kapag sinunod mo ang plano ng Diyos, hindi ka naman niya pababayaan. Okay? So, ika-5. Ika-6. Si Jose. Ika-7. Sino? Jose pa rin. Kasi 'di ba, Sabado ng gabi at Linggo, at yung Linggo ng gabi, yun pa rin. Talagang binigay sa atin na pagnilayan natin, ano ba ang dapat nating matutunan kay Jose? Tandaan niyo po ha, mga kalalakihan, mga tatay na naririto. Di ko alam kung ano ang sitwasyon ninyo sa bahay, kung close ba kayo o hindi, pero tandaan ninyo, ang Diyos ang pumili sa inyo para maging asawa at maging ama sa inyong pamilya. Mga anak na naririto, sana po, no? Halimbawa lang, kung bibigyan kayo ng pagkakataong pumili ng tatay, pipiliin nyo pa rin ba ang tatay nyo ngayon? O baka pwedeng iba? Ha? Pag nilayan nyo na mabuti, ha? Kaya nga, pinapaalala sa atin. Kasi hindi ba, minsan, yun ang problema natin. Laging malayo ang loob natin sa tatay, masama ang loob natin sa tatay, ang tingin natin sa tatay, immature, irresponsible, tamad, lasenggo, babaero, mabisyo, lahat ng pangit na nakikita natin sa kanila. Pero ang hindi natin sinusubukan gawin, unawain kung ano ang pinanggagalingan nila. Bakit sila ganon? Nasubukan na ba nating kausapin sila ng masinsinan? Nasubukan mo na rin ba na tanungin? Kasi ngayon, magpapasko, di ko alam kung kinausap mo na ba ang tatay mo? Kinamusta mo ba ang tatay mo? O lumapit ka lang kasi, tay, pengi naman pambili ng sapatos. Pengi naman pambili ng damit kasi magpapasko na. Na para bang kinakausap lang natin ang mga tatay natin kapag may hihingiin. Pero pag wala, lalo na pag walang naibigay, ayan, masama na naman ang loob natin sa kanya. Parang laging sila ang kontrabida.
ikaw naman yung aping-aping. Di ba? Pero mga tatay, maganda rin mapaalalahanan na huwag kayong matakot mag-express. Huwag kayong matakot magsabi ng inyong nararamdaman, lalo na kung meron kayong pinagdadaanan. Meron kayong anak, meron kayong asawa. Speaking of asawa, mga asawa namang babae, kapag lalapit naman sa inyo ang asawa ninyong lalaki, kasi gusto makipag-usap, ipreno mo naman yung bibig mo. Huwag ka namang magbunganga. Oh. Kausapin, gusto nang may makausap. Kaya lang, ikaw naman, walang preno ang bibig. O sinong kakausapin? Di yung bote, kasi yung bote, marunong makinig sa kanya. Di ba? May mga pinagdadaanan ng mga tatay. Kailangan lang natin malaman din anong pinanggagalingan nila, bakit sila ganyan, o bakit sila nagkaganyan. Ang magandang pagkakataon sana, ngayong Pasko, magkaroon ng konting usapan man lang. Ang mga lay minister, bago maglasing, mahirap kasi kausap paglasing paglasing naman, minsan paglasing, samantalahin nyo, yung nararamdaman nila, totoo yun. Malakas ang loob nila paglasing Pero, intindihin hindi yung magalit, intindihin. Yan. Okay tayo? O, ikawalo. Ano nangyari sa kwento? Ikawalo, kagabi lang ito, Epektosan ko na kayo, kanina pa kayo, ayun sumagot. Ikawalo. Ikapito pala, ikapito. Hindi. Ikapito, ano nangyari? Hindi. Ikapito, si Maria. Di ba yung awit na Magnificat? Umawit si Maria, di ba? Umawit. Di ba? Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Kaya nga, di ba? Matapos malaman ni Jose, nawala lang isang bahagi ng kwento, ito na ngayon si Maria umawit. At magandang paalala sa atin, ngayong Pasko, kung gusto mong maging masaya, huwag mong balikan yung mga pangit na nangyari. Kaya nga, di ba si Maria, sabi niya, ang puso ko'y napupuri. Ako'y iniangat niya mula sa yung problema may pagdadaan ng problema si Maria kasi nasa bahay siya ni Elizabeth, pabalik na siya sa kanila, so haharapin niya na, ibuntis na siya. Paano niya ipapaliwanag na buntis na siya? Pero nagawa pa rin ni Maria na alalahanin ang magagandang bagay, kaya nagawa niyang umawit ng papuri sa Diyos. Maraming ginawang magaganda ang Diyos sa buhay mo. Balikan mo yun. Huwag na yung either iniwanan kayo ng tatay nyo, ng magulang ninyo, pinagpalit kayo. Huwag na yun. Nabuhay ka pa. Mayroon pa kayong mga memories na po pwede nyong balikan na masasabi ninyong, salamat sa Diyos. Kasi pag wala kayong naalala at inisip nyo lagi yung wala, inisip nyo lagi yung sakit, mag-i-emote talaga kayo sa Pasko. Okay? Ngayon, ikawalo. Yan na yung pagbibigay pangalan kay Juan Bautista. Yung pagbibinyag kay Juan Bautista. Tandaan natin mabuti kasi ginigit nung iba na dapat Zacarias ang ipangalan sa bata. Pero hindi pumayag ang mag-asawa. Hindi. Juan ang pangalan. Kasi Juan, ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Isang biyaya na natanggap nila sa kabutihan ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, isa kang biyaya. Yung mga anak, mga anak, mga magulang, ibalik nyo ulit ang tingin ninyo sa inyong mga anak, biyaya, pagpapala.
Iparamdam nyo sa kanila na na-appreciate nyo ang biyaya ng Diyos at ikaw yan. Kahit naman lahat tayo, bago ka naging magulang, ikaw ay naging biyaya sa iyong magulang. Pag hindi mo na ulit naalala yan, nakalimutan mo na ikaw ay biyaya, kaya bumibigat ang ating pakiramdam kasi para bang ito, nako, magpapasko na, problema na naman ito. Yung mga tingin ninyo sa anak, problema. Na araw-araw na lang na ginawa, ang tingin mo, paggising mo pa lang, ano ba naman ito? Baon na naman, ano ba naman ito? Hihingi na naman ito. Nawala na yung saya na paggising mo sa umaga, salamat sa Diyos, ito yung mga anak mo, biyaya ng Diyos sa iyo yan. Nagkakaroon ka ng pagkakataon para magkaroon ka ng fulfillment sa pagiging ikaw. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Mga anak ha, mga bata na nararito, mga kabataan, biyaya kayo ng Diyos ha. Kaya huwag kayong magbigay ng problema. Dapat biyaya din ang ibigay ninyo. Huwag kayong pasaway. Ha? Uy. Gulatin nyo naman yung mga magulang ninyo ngayong Pasko. Iparamdam nyo rin, di ba? Pagaanin nyo din. Ngayon, ikasyam, ito na. Nagpuri si Zacarias, sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel nang makita niya ang kanyang anak. At ipinaalala niya, ikaw anak, ay propeta ng kataas-taasan. Hindi hinangad ni Zacarias na si Juan ang pumalit sa kanya bilang isa sa saserdote. Kailangan maputol ang dynasty. Kaya mayroong sariling identity si Juan, meron siyang sariling misyon, meron siyang sariling gagampanan. Kaya nga, mula umpisa hanggang sa dulo, ito ang gagampanan ni Juan Bautista, maging tagapagpahayag ng katotohanan, tagapagpakilala. Hindi ipakilala ang sarili, kundi ipakilala ang paparating. Hindi si Juan ang tagapagligtas, kundi si Juan ang magpapakilala sa tagapagligtas. At lahat tayo ganun. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo habang buhay na parang maghahari-harian tayo. Kasi dapat maihanda natin ang mga susunod na henerasyon na makilala nila ang Diyos. Kaya nga crucial yung, di ba, sa mga magulang, dalhin ninyo ang inyong mga anak sa simbahan. Isama ninyo sa pagsisimba hanggang sa kaya nilang mag-isa. Turuan ninyo. Kasi responsibilidad niyo yan. Turuan sila na makilala si Kristo. Nang sa ganon, maipakilala nila si Kristo sa tamang panahon. At yun ang ginawa ni Juan Bautista. Kaya ngayon, pinaghahanda tayo at sana maging handa tayo at gising sa pagdating ng Panginoon. Amen?